Salita ng Panginoon, open your Bible in the book of 1 John chapter number 4. Go to verse 19 down to verse 21. Sige po, aantayin ko kayo. Unang Juan, ang kabanata ay 4. Ang talata po ay 19 hanggang 21. Sundan po ninyo ako ng tahimik habang binabasa ko po ang mga talata. Ang sabi po ng Biblia sa King James Version, "We love Him because He first loved us. If a man say, I love God, and hated his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen? And these commandments have we from him, that he who loveth God loveth his brother also." Pagpalain po ang pagbabasa o ang pagbasa ng salita ng Panginoon. Maaari po ba tayong yumuko saglit? Tayo po ay sasamba sa panalangin. Ama naming Diyos, na totoo, ang Diyos na ipinapakilala ng Biblia, wala pong ibang totoong Diyos kung hindi kayo ang Diyos ng Biblia. Salamat sapagkat binuksan po ninyo ang aming mga puso't isip sa katotohanan ng inyong mga salita. Kung kaya nga, nasumpungan po namin sa pamamagitan po ng Ebanghelyo ang tunay na kaligtasan sa biyaya at pananampalataya sa Panginoong Hesukristo lamang. Bilang tanda ng aming pong pasasalamat, nandito po kami ngayong umaga, naghahandog kami po sa inyo ng isang pagsamba. Panginoon, saliksikin po ninyo po ang aming mga puso at hayaan ninyo na anuman pong makikita ninyong sala o hindi po nararapat, ay inihingi namin po ng tawad sa inyo. Linisin ninyo po ang bawat isa sa amin at tulungan kaming lahat na makasumpong kami ng habag ng inyong tulong sa paglapit namin sa trono ng inyong biyaya habang kami ay nag-aaral. Ang inyong pong mangangaral na gagamitin, nawa masumpungan po niya ang pangunguna ng inyong banal na Espiritu at tulungan po, Panginoon, ng mangangaral ninyong ito na may pangangaral ang inyong mga salita ng buong kalinawan at kapakumbabaan. O Diyos, salamat po maging ang mga bata na tinuturuan po sa itaas. Kayo po rin ang magbigay ng karunungan sa mga guro, pasyensya, at ang mga batang ito rin, Panginoon, ay habang lumalaki, mabuksan ang kanilang kaisipan na wala pong ibang tagapagligtas kung hindi ang Panginoong Hesukristo lamang. O Diyos, salamat. Ito po'y aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Makaupo na po ang lahat. Okay. Sige. Ang ating pong paksa ngayong umaga ay a very basic lesson. Loving God, a life of faith. Pagmamahal sa Diyos ay isang buhay pananampalataya. Meron ba ditong hindi nagmamahal sa Diyos? Pakitaas nga ang kamay. Wala, hindi ba? Siguro kahit hindi dito itanong yan, sumigaw ka dyan sa labas. Sinong hindi nagmamahal sa Diyos? Walang tao na magsasabing ako. Lahat nagsasabi na mahal niya ang Diyos. Alam po ninyo, yun pong issue ng pagmamahal sa Diyos ay nagiging malabo na sa panahon po natin ngayon. When I say malabo, sa English po rin ay blurred. Kumbaga, hindi mo maintindihan kung talagang ang nagmamahal siya sa Diyos o hindi. Marami ang nagpapahayag na tunay na sila ay nagmamahal sa Diyos. Okay? And even in the Christian world, marami ang mga
nagsasabing Kristiyano na mahal nila ang Panginoon. Ikino-confess nila ito, inihahayag nila ito. But, ang katotohanan, hindi po ito totoo sa lahat ng panahon. Naunawaan po ba? Hindi totoo sa lahat ng panahon. So, ibig sabihin ko, hindi lahat ng nagsasabi, mahal niya ang Diyos, totoo nga na mahal niya ang Diyos. Okay? Maaring totoo, maaring hindi totoo. At alam nyo, just saying something does not mean it is true. Alright? Hindi ibig sabihin sinabi niya, ay naniniwala na tayo. Hindi ibig sabihin sinabi mo, ay totoo nga na mahal mo ang Panginoon. Bakit? Kasi lahat ng tao, malaya siyang magsabi kung anong gusto niyang sabihin. Tama? Pero hindi ibig sabihin na sinabi niya, ay ito nga ang totoo. Now dito, sa talata po na binasa natin, mahaba po yan Itong, alam po ninyo, itong aklat ng 1 John at yung iba pang mga sulat po niya, ito po ay tumutukoy sa pag-ibig. Kaya nga yung book ng John, the Gospel of John, makikita ninyo yung pong palasak na talata dun sa John 3:16. Ang sabi ron? For God so loved the world. Pagka si John ang sumulat, inihahayag niya rito yung pagka-Diyos ng Panginoon at yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. At dito sa 1 John, 2nd and 3rd, ipinapahayag niya rito kung papaano naman tayo dapat magmahal sa kapwa natin. Okay? So, dito po sa passage na binasa natin, inihayag po nito ni John, how can we know that we know the Lord our Savior? Makikita natin sa kanyang sulat, paano natin malalaman na tunay nga kilala natin si Jesus bilang ating tagapagligtas. Yan po ay nahahayag sa pag-ibig. Okay, now, dalawang bagay lang po ang gusto kong dalhin sa inyo ngayon pong umaga. The proof of loving God and the perfection of loving God. Yung katunayan ng pagmamahal sa Diyos at yung pong, when we say perfection, yung pong kaganapan, yung pong kakumpletuhan nito. Yung bang, yung mataas na antas, yung completeness ng pagmamahal sa Panginoon natin. Okay? Now, tignan natin ito pong talata at kukunin po natin dito, bagamat ilan lamang po yung talatang ating binasa, but we will consider starting verse number 7 and up to 21. Okay, may mga talata po tayong kukunin diyan para maging basihan ng atin pong pag-aaral. Now, number 1, the proof of loving God. Alam niyo, napakahalaga ng proof, hindi ba? Tama? Pag sinabing proof, yung katibayan. Pag bumili ka ng isang bagay, gusto mo may katibayan. Tama? Halimbawa, bibili ka ng lupa. Ipinagbibili sa iyo. Gusto mo may katibayan na kanya nga yung ipinagbibili. Tama? Mahalaga yun. Sa atin din, ganon pagdating sa pag-ibig ng Panginoon, sa pag-ibig sa Diyos. Dapat may katibayan. Alright? Hindi pwedeng, porque sinabi, mahal ko ang Panginoon. Wala namang makitang katibayan. Sino ang nagmamahal sa Diyos? Pakitaas ang kamay. Ayan. Kita nyo na? May katibayan? Yan. Ikaw mismo nakakaalam niyan. Isa sa katibayang nakikita ko, nandito ka ngayong umaga.
No? Part lang niya, napakaliit na guhit ng katibayan. Okay? So, the proof of loving God. Now, let us see verse 7 and verse 8. Beloved, let us love one another. Now, tandaan po natin palagi na itong talata na ito, hindi po ito humihiwalay doon sa mga huling talata na binasa natin kanina. Uulitin ko yung verse 19. We love Him because He first loved us. Okay, kasama po ito. Kasi pag-ibig ang pinag-uusapan dito eh. If a man say, I love God, and hated his brother, he is a liar. Sabi, kung ang tao ay isang tao nagsasabi, mahal niya ang Diyos, pero namumuhi naman siya sa kanyang kapatid o sa kanyang kapwa, sinungaling siya. Okay? Sinungaling siya, sabing gano'n. Gusto mo ba tawagin kang sinungaling? Hindi ba? No. Sabi diyan, sinungaling siya. So mabigat itong mga talata na binibitiwan ni John sa atin. No? For he that loveth not his brother whom he hath sinned, how can he love God whom he hath not sinned? So tingnan ninyo, pag-ibig sa Diyos ang pinag-uusapan dito. Tama? Sabi nga noon, paano niya maiibig yung Diyos na hindi niya nakikita, yung kapatid niya, nakitang-kita niya, hindi niya maibig. Paano niya pa iibigin yung hindi niya nakikita? Hindi ba? Very basic yung kanyang turo. Basic, pero anong tawag dyan? Matalas. Alright? Now, sabi rito, and these commandments have we from Him. Kanino raw galing yung commandments? Yung utos na pag-ibig sa Diyos at sa pag-ibig sa kapwa. From Him, galing ito sa Diyos. Hindi ito galing kay pastor. No? Hindi ito galing kay nanay at tatay. Pag sinabing, mahalin mo ang Panginoon, utos ng Diyos yan. Mahalin mo ang iyong kapwa, utos din ng Diyos yan. At yan ay isang katotohanan na hindi pwedeng paghiwalayin. Tandaan po natin, you cannot love God and hate man. You cannot hate man and love God. Okay? So, hindi yan pwedeng paghiwalayin. Meron ka bang kaaway? I-settle mo na ngayon yan. Baka matawag ka sinungaling. Okay? So, pastor naman hindi pa nagsosorry eh. Ang Panginoon ba, nung mamatay siya sa'yo, inantay niya ba yung sorry mo? Hanggang ngayon nga, pasaway ka pa din eh. Okay, tuloy tayo. Sabi ko kanina, hindi po, itong verse 7 and verse number 8, hindi ito nahihiwalay. Okay, doon sa mga binasa natin talata kanina. Now, verse 7, Beloved, let us love one another, for love is of God. Sabi rito, sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Panginoon. And everyone that loveth is born of God. At ang sino man ang umiibig ay ipinanganak ng Diyos, na born again ng Diyos. Ang sabi dito, are you born again? Ang sarap sabihin talaga, Umiibig ka ba? Handa mo bang patawarin yung kaaway mo? Opo, humina na yung amen. Okay? And this is the reality. Kasi alam nyo, makikita nyo ngayon, maraming nagbabangayan kahit sa Facebook. Nagbabangayan, hindi ba? Hindi na nahihiya yung mga maraming Kristiyano. Yung iba ng mga nasa matataas na posisyon pa, kilalang mga Kristiyano, and yet, kung paano nila sirain ang kanilang kapwa, ganun na lang. Hindi ba? Wala na silang, yun ba ang tao na mahal niya ang Diyos? Kontra sa sinasabi ni John. Kaya nga, itong sabi ko kanina, ito pong aralin natin, very basic, pero matalas po ito. So, sabi rito, And everyone that loveth is born of God.
and knoweth God. At nakikilala niya ang Diyos. Verse number 8, He that loveth not, knoweth not God, for God is love. Siya na hindi umiibig, hindi niya kilala ang Diyos kasi ang Diyos ay pag-ibig. Okay? Now, ang pinag-uusapan natin, unang puntos na pinag-uusapan natin dito ay ang katunayan ng pagmamahal sa Diyos. So, number one, what is the proof? Okay? What is the proof that we love God? The proof of loving God, or the proof that we love God, is we love the brethren. Very clear in the passage. Ang katunayan na mahal mo ang Diyos ay mahal mo ang kapatiran. Ang katunayan na mahal mo ang Diyos, mahal mo ang iyong kapwa. Nakukuha ba? Alam ninyo ang katotohanan. Sa panahon natin ngayon, makikita natin ang kakulangan ng pag-ibig sa kapwa o sa mga kapatiran sa marami pong mga simbahan. Okay, ito'y tinalakay ko na kanina. Makikita natin na kung minsan magkakasama sa simbahan, nagsisiraan, hindi na lang nila sarilinin, dinadala pa nila sa Facebook. Tama? Huwag kayong magkakamali, mga kapatid. Na yung galit, kasi uso ngayon ito eh. Yung galit dinadala sa tawag dito? Sa social media. Hindi niya na lang sarilinin. Tama? At hindi lang yun, hindi ka dapat magpaalipin ng galit. Tama? Kasi sinasabi mo, mahal mo ang Panginoon. Ay isa sa katunayan ng pagmamahal sa Diyos, ay mahal mo ang kapatiran, mahal mo ang iyong kapwa. Mga Kristiyano na nagpo-profess na si Kristo ang kanilang tagapagligtas, hindi nila naiintindihan yun eh. Pag sinabing tagapagligtas mo si Kristo, ibig sabihin, pinatawad ka sa iyong kasalanan, namatay siya para sa iyo dahil mahal ka niya. Dahil mahal ni Jesus, ang isang makasalanan, wala naman sa atin ditong walang sala eh. Di ba? Kahit saan ka tumingin, lahat ng tao may sala. Pero dahil, ang sabi ng Biblia, mahal ni Jesus ang makasalanan, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa makasalanan, hindi lang basta ibinigay, sinasabi ng Biblia na siya na Diyos, nagkatawang tao, napako siya sa krus, ang pinakamababang uri ng kamatayan, tinanggap niya, even the death on the cross. Why? Because, what? He loves sinners. Mahal niya ang makasalanan. Kaya nga, the proof of loving God is that we love the brethren. Okay, someone said, and I copy it, some churches today could be classified as a small war zone. Ito ang nakikilala sa maraming simbahan ngayon o ilan sa mga simbahan ngayon. Hindi ko babanggitin kung anong simbahan, siguro sa maraming mga simbahan, not only Baptist churches. In many churches, parang small war zone. Alam niyo yung war zone? May gera sa loob. Tama? Yung mga nasa loob ng simbahan, magkakatabi yung magkakampi, parang, isang alyansa dito, isang alyansa doon. Okay, pagka hindi niya ka-alyansa, nandun siya sa kabilang row. Hindi ba? Sana hindi ganyan ito, ha? Talaga lang kung hinati sa dalawa yan. It is just a small war zone. Okay? Na kung saan yung mga nagpo-profess na mga mananampalataya, inaatake nila ang isa't isa, sinisira nila ang reputasyon ng isa't isa, sinisira nila ang reputasyon ng grupo. Why? Because of lack of love for the brethren.
or for people. Pero alam ninyo, very refreshing. Hindi ba? Na ikaw ay pupunta sa isang simbahan na kung saan makikita mo at mararamdaman mo ang pag-ibig na meron ang bawat isa. Can you feel? Yung iba hindi pa. Di ba? Nakaka-appease ba yung punong-puno ka ng stress? Okay, pagpunta mo sa simbahan, okay, makikita mo yung atmosphere ng mga kapatid. Para silang isang magkakapatid sa laman. Hindi ba? Hindi lang sila magkakapatid sa espiritu. Okay? They were helping each other. They greet each other with a brotherly love. They assist each other. Tama? Sa mga pangangailangan. And we're trying to do that. Ano pa? Nagtutulungan tayo sa isa't isa. Hindi lang sa pangangailangan, kung hindi, nakikita natin kung ano yung pangangailangan. Tayo ng mga miyembro ng simbahang ito. Hindi tayo yung isang miyembro na wala tayong pakialaman. Tama? Bahala ka dyan, gawin mo yan. Hindi, kung hindi, nagtutulungan tayo sa isa't isa, tinitignan natin saan tayo po pwedeng gamitin, tinitignan natin kung saan tayo po pwedeng maging kabahagi, we encourage each other, nagpapalakasan tayo sa isa't isa. Hindi ba? Lahat tayong may kahinaan. Tandaan po natin. And so, we have to encourage each other. We have to help each other. We have to assist each other. We have to lend our hand sa mga kapatid. Because this is what loving the brethren is. At higit sa lahat, ito ang katunayan na mahal mo nga ang Panginoon. Tama? Pagpunta mo sa isang simbahan na ganito, nararamdaman mo yung intimacy, yung lakas ng pag-ibig nila sa isa't isa. And I praise the Lord for this church. Ako kontento na sa bilang natin eh. Pero kung dadagdagan pa tayo ng Panginoon, mas kontento ako. Mas kontento ako. Okay? Kasi pag may naidadagdag, okay, hindi ba nai-encourage tayo? May bago tayong bisita. Tama, kagaya nitong mga taga-Kasili na ito. Alam naman natin na hindi ito permanente dito. Yan ay pag magpapatuloy, extension yan ng gawain doon. Hindi ba? Kaya pag nakikita mo ang isang iglesia lumalago, hindi lang sa bilang ng mga tao na nandoon, kung hindi yung simbahan nanganganak, ay natutuwa tayo. Because that is the purpose of the church. To spread the gospel into all the world. Hindi lang dito sa Kanlubang. Tama? Natutuwa tayo, meron ng anak ang simbahang ito. Yung panganay, si Pastor Obed. At nakikita natin, nung sila ay mawala, 10 silang nawala dito eh. Okay, ilan ang pinalit? Ang dami na nila ron ngayon. And we're happy. Na tayo po ay nagmo-multiply through church planting. Tama ba? Kaya nga, sinisikap natin na mag-train tayo ng mga laborers. Okay, sana yung mga laborers na tinetrain natin ay hanggang dulo manatili. Naalala ko kasi yung sinabi ni Pastor Edwin Tan at ni Pastor Manay. Sila po ay nung nag-aral sa Bible School, 4 na po sila. They were 40. Pero nung nag-graduate, 3 lang sila. Totoo po. Si Pastor Fred na namatay na, si Pastor Edwin Tan na siyang speaker natin last anniversary, at si Pastor Manay, yung pong tatay natin ng simbahang ito. 3 lang sila. 4 na po. Tayo po ay may 10 estudyante. Karamihan mag-asawa. Nakakatuwa, hindi ba? Mag-asawa, ibig sabihin, wala nang problema. Hindi ba? Yung suporta ng asawa, nandiyan dyan. May tagagawa ng sermon, yung asawa.
Kasi mas matalino yung mga babae talaga eh, kaysa dun sa mga lalaki. Pero sa aming mag-asawa, hindi. Ako ang mas magaling kaysa sa misis ko. And really. Okay? So, ito yung simbahan na, kumbaga, nare-refresh ka. Kasi makikita mo, bawat miyembro ay may concern sa isa't isa. You can feel the intimacy, you can feel the strength of their love for each other. Okay? And if we do not possess this kind of love for the brethren, John makes it crystal clear in his passage that we do not know the Lord really. Okay? Kung wala tayong ganung uri ng pag-ibig, naaalipin tayo ng tampo, naaalipin tayo ng selos, naaalipin tayo ng inggit, naaalipin tayo ng utak ng palaka. Ay, palaka ba yan? Utak ng talangka. Maraming ganyan eh. Pag nakikita niyang, yung kapatid niya umuusad, yabang nito, alam mo, hindi pa siya matuwa. Hindi ba? So, sinasabi ni John, pagka ganyan, baka hindi mo talaga pa nakikilala ang Panginoon. Amen? Because loving God is not just in terms of confession. It is also in terms of profession. Kung ano yung nakikita sa'yo. Sinasabi mo, sabi ni John, kung sinasabi mo, mahal mo ang Diyos, at ikaw naman, hindi mo maibig ang iyong kapatiran, sabi niya, nagsisinungaling ka. So ano yung sinasabi niya doon? Baka hindi mo talaga nakikilala ang Panginoon. Are you with me? Now, let us look at the last part of verse 7 and verse number 8. Para susugan po natin yung sinasabi natin. Ang sabi doon sa last part, 7c, ang sabi doon, and everyone that loveth is born of God and knoweth God. Anong sabi? Ang sinumang na nagmamahal ay ipinanganak ng Diyos at nakikilala niya ang Diyos. In verse 8, he says, he that loveth not, knoweth not God. Siya na hindi umiibig, hindi niya kilala ang Panginoon. Kailangan pa bang i-explain yan? Ang linaw, hindi ba? Sinasabi mo mahal mo ang Diyos, pero alipin ka pa rin ng galit, hindi mo mahal ang Panginoon. Hindi mo kilala ang Panginoon. Hindi eh. Ganito eh. Mahilig tayo sa ganyan eh. Okay? Lumaya tayo sa ganitong kaisipan. Tama? Ayan, thank you, Sister Sarah, nandyan. Sister Sarah, huwag kang aalis ha. Kakausapin kita mamaya. Huwag kang matakot, hindi kasalanan. Sige. Okay. Tuloy tayo. So, hindi ba? Ang linaw. Ang sabi ron, he that loveth not, knoweth not God. For God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Now, the truth is, this passage revealed to us is this. Tandaan niyo. Tignan natin, ang katotohanan na inire-reveal ng mga talatang ito. It is clear that with all the hate, now listen, klarong-klaro na lahat ng mga tampuhan, lahat ng mga backbiting sa loob ng simbahan, lahat ng mga inggitan sa loob ng simbahan, ang katotohanan ay ganito. Maaari o possibly merong mga nasa loob ng simbahan na hindi niya talaga o tunay na nakikilala ang Panginoong Hesukristo. Ano ba yan? Tama ba?
Kasi sabi niya dyan, kung hindi ka makaibig, hindi mo talaga kilala ang Diyos. Amen? So with all that jealousy, with all that envying inside the church, with all that backbiting inside the church, possibly, there are those people inside the church who do not really know the Lord Jesus Christ. Kasi kung kilala niya talaga ang Panginoong Jesucristo, alam niya paano siya inibig ng Diyos. Tama? Na siya ay isang makasalanan, na siya ay pinatawad sa kanyang kasalanan, na ang Diyos nagsakripisyo ng kanyang buhay sa kanya. Pero yung kapatid na yan, napakaliit lang ng kasalanan, hindi mo mapatawad. Nakukuha? Tama ba? Sabi nung verse 8, He that loveth not, knoweth not God, for God is love. Anong sabi ron? For God is love. So John says, if we have God in our heart, then we are going to love each other because God is what? Ang Diyos ay pag-ibig. Tama ba? Sinasabi po sa talatang ito na ang Diyos ay nanahan sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. So ang sinasabi niya dyan, kung ang Diyos, sino yung Diyos? Sino yung Diyos? Na sinasabi sa talata, ang Diyos ng pag-ibig. Tama? God is love. Yung Diyos ng pag-ibig na yon, nananahan sa puso natin. Kaya nga kung sinasabi natin na ang Diyos nanahan sa ating mga puso, okay? Nananahan sa atin. So, ibig sabihin, mamamahal mo ang iyong kapwa. Tama ba? Kahit may mali pa yan, kasalanan na nagawa sa iyo. Kasi ganun tayo minahal ng Diyos eh. Are you with me? So we know God abides in us because now listen, because He loves through us. Nakukuha? Bakit makakaya mong ibigin ang iyong kaaway? Sa sarili mo, hindi mo kayang gawin yan. Tama? Naku, hindi pwede. Marami siyang ginawang hindi tama sa akin. Ganyan tayo eh. Sa sarili mo, hindi mo kayang gawin yan. Pero ang sabi ng Biblia, the Spirit of God dwells in us. And this God is the God of love. Naku ha? Tignan ninyo itong lalim na ibinibigay dito sa atin ni John. Sa sarili natin, hindi natin kayang umibig ng kaaway. Tama? Yung iba, kinamatayan niya na yung kaaway niya, hindi niya naibig. Maaaring meron sa inyo dito, may kaaway ka. Pero sinasabi ni John, Kristiyano ka eh. Nakukuha? Yung pag-ibig ng Panginoon, nag-dwell sa'yo. Yung banal na Espiritu, pag binasa niyo yan, magmula verse 7 hanggang verse 21, nag-dwell sa atin ang Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Sino yung Espiritu na yan? That is the Spirit of love. God is love. Kaya nga sabi ko, God loves through us. Kapag naiibig mo ang iyong kaaway, yung iyong katampuhan, yung ayaw mong maibig, naiibig mo siya, hindi ikaw ang umiibig, kung hindi yung Diyos na nasa sayo. Nakukuha? Pero kung wala ang Diyos sa'yo, you cannot do that. And because the Spirit of God dwells in you, kahit gaano pa kalaking kasalanan ang nagawa niyan sa'yo, you can love Him because God is love and that God dwells in us. The proof
of loving God is because we love the brethren. It's because we love our fellow men. It's because we love our brother. Because we love our sisters in Christ. Because we love people. Tama ba? Look at verse 9. In this was manifested the love of God. Sa ganito, nakahayag ang pag-ibig ng Diyos towards us. Anong sabi? Sa ganito, nakahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Paano nakahayag? Ang sabi ni John, paano inihayag ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin? Ituloy natin. Because that God sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. Okay? Paano raw tayo mamumuhay? Mamuhay tayo sa pag-ibig. Tama ba? Kasi ganito inihayag ng Panginoon ang Kanyang pag-ibig sa atin. Na tayo na hindi naman kaibig-ibig. Na tayo natigmak ng kasalanan. Na tayo dahil sa ating kasalanan, pupunta tayo doon sa impyerno, walang hanggang kamatayan. Okay? Tayo na ganito sa paningin ng Panginoon, makasalanan, mabaho, bulok ang buhay natin, and yet God loves us. Paano? In this was manifested the love of God. Paano? Ibinigay niya. Ang sabi ron, God sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. Upang sa ganon makapamuhay tayo sa pamamagitan niya. Anong pamumuhay? Binanggit niya doon sa una, love of God. So mamuhay tayo sa pag-ibig. Tama ba? Bilang mga nag-aangking mga na born again Christian, bilang mga nag-aangking mga Kristiyano, saved through grace, by grace through faith in the Lord Jesus Christ, we claim that we must live by love. Tama? Walang puwang dapat ang pagkamuhi sa puso natin. Well, kung minsan nagagalit tayo, tama, tao tayo eh. Kung minsan nakakapag-alsa tayo ng boses, pero hindi tayo nagpapaalipin sa galit. Why? Kasi ang nangigibabaw sa atin ay yung Diyos na pag-ibig na nasa atin. The Bible says that we might live through Him. Brethren, this is our life as believers. Amen? Ito ang buhay natin. Buhay ng pag-ibig. Hindi lamang sa mga kaibig-ibig, maging sa mga hindi kaibig-ibig, dapat natin itong ipamuhay, ang buhay pag-ibig. Bakit? May katunayan. Ganyan tayo inibig ni Jesus. Tama? The proof of loving God is because we love the brethren. The proof of loving God is we love as He loved us. Ang katunayan na mahal natin ng Diyos ay umiibig tayo katulad ng pag-ibig niya sa atin. Okay? Mahirap yun, hindi ba? Pero ito ang iniuutos ng Panginoon sa atin. And to understand what kind of love has and the kind of love that we are supposed to have. Okay? May sinabi po si John dito. Para maintindihan natin
kung anong pag-ibig meron ang Diyos at kung anong pag-ibig dapat meron tayo. Ang sabi ni John sa verse 10 and verse 11. Ang sabi niya dyan, herein is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Anong sabi? Verse 10, ganito ang pag-ibig. Ang sabi niya, hindi dahil inibig natin ang Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. Naintindihan? Ano raw ang pag-ibig? Hindi dahil inibig mo ang Panginoon. Hindi mo mahal ang Diyos ever since. O hindi natin. Ano? Ano sabi ron? Verse number 10, herein is love. Not that we love God, but that He loved us. Okay? Paano niya pinatunayan? And that He sent His Son to be the propitiation for our sin. Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another. Ano? Mga kapatid, sabi niya ron sa susunod na talata, in verse 11, kung tunay nga na minahal tayo ng Diyos, okay, kailangan din nating mahalin ang ating kapwa. O kailangan din nating magmahalan sa isa't isa. So, ang sabi ko, the proof of loving God is we love as He loved us. Tama? Alam niyo, many have the kind of love today. Many have the kind of love that is, ano tawag dyan? Yung bang merong kondisyon? Reciprocal love. Okay? Yung merong, pag umibig, may kapalit. Ganyan ang usong pag-ibig ngayon. Okay? No, mamaya, titignan natin ito ha, mga young people. Okay? No, ang pag-ibig na nauuso ngayon, yung merong kapalit. Basta. Pag ginawa niya yan, ganun rin ako. Di ba ganon? Ano? Naalala ko nung ako'y nangliligaw pa. Di ba? Magpapadala ka ng love letter. Kayo, magtatawa-tawa kayo dyan, ha? Papadala kang love letter. Hindi ba? Meron kang napupusuan, eh. Ano, bakit ka may napupusuan? Kasi may nakikita kang magandang bagay, hindi ba? Kanya, bubulahin mo. Mahal kita. I love you. Do you love me? Anong tawag doon sa sulat na yon? Love letter. Okay, yung nakakuha, anong tawag doon sa, yung sinusulatan? Ha? Meron pa ba ngayon yan? Meron pa? Talagang tumatanda na ako. Meron pa pala niyan ngayon. Stationary. Sino sa inyo ang gumamit ng stationary? Ayun, si Brother Ronel, ang taas ng kamay, oh. Kanino? Kay Sister Julian? Hindi, ano? Stationary, hindi ba? Mahal kita. I love you. Do you love me? Hindi ka sinasagot. Hindi ba? Padala ka na naman uli. I love you. Do you love me? Grabe, nung una, stationary. Yung pangatlo, bond paper na lang. Ano? Tapos, sasagutin ka, busted. Okay. Ano? So, ibig sabihin, meron siyang hindi nagustuhan sa'yo. Tama? Ikaw, meron kang nagugustuhan sa kanya. Ano? Ang sagot sa'yo, no. Bakit? Meron din siyang hindi nagustuhan sa'yo. Tama? Pero ang Diyos, ano, wala siyang nagustuhan sa atin. Nakukuha ninyo? Ang tanging nangingibabaw lang, ang Panginoong Hesus, wala siyang nagustuhan sa atin.
Diba? Ang sinasabi ng Biblia, rebelde tayo lahat sa Diyos. Makasalanan tayo lahat. Okay? Walang magandang anyo na makita ang Diyos sa atin. Because the Bible says, we are all sinners. Kahit gaano pa kaganda ang tingin mo sa sarili mo, sa Diyos pangit ka. Tama? Kahit anong galing mo pa sa tingin mo sa sarili mo, sa Diyos hindi ka magaling. Why? Because our original nature is we are all sinners in the sight of God without the Lord Jesus Christ. But God loves us. Tama ba? Kaya, yung pag-ibig na yan na ibinigay sa atin ng Panginoon, yaan ang dapat na pag-ibig na dapat nating gamitin sa atin pong kapwa. Beloved, ang sabi doon sa talata, if God so loved us, we ought also to love one another. Ano sabi ron? God sent His Son to be the propitiation for our sins. Ibig sabihin, ang tingin sa atin ng Panginoon, makasalanan. At dahil tayo ay makasalanan, napupuot ang Diyos sa atin. Bakit ko nasabing napupuot? Kasi nagpadala siya ng pampalubag loob. Propitiation. Nagpadala siya ng propitiation. Ang ibig pong sabihin yan ay to appease. Okay, doon sa Griego. Ang ibig sabihin, pahupain. That's why I said na yun pong nagpadala ang Panginoon ng kanyang anak to be the propitiation upang sa ganon mapahupa yung galit ng Diyos sa atin. Tama? Lumubag yung kanyang loob. Alam niyo yung ibig sabihin ng lubag loob? Yung bang galit na galit ka na? Hindi ba? Pero merong isang bagay, hindi ba? Medyo, nakukuha ninyo? Do you get what I mean? Yung bang, nako. Ganun. Wala tayong ginawa. Ang Diyos pa rin ang gumawa ng propitiation. Isipin mo yan. Hindi ka nag-isip, paano ba ako mapapatawad ng Diyos? Hindi mo inisip yan. Ang Diyos ang nag-isip niyan sa iyo. Tama ba? Yung puot ng Panginoon, hindi mo yan iniisip. Pahala, parang puro kasalanan lang tayo. Hindi natin naiisip na magagalit ang Diyos. Hindi naiisip ng tao, mapupunta siya sa impyerno. Walang impyerno. Basta masarap ang buhay dito sa lupa. Okay na lang yun. Tama, pero nag-isip ang Panginoon. Yung kanyang puot na tayo ay pupunta doon sa hell. People do not understand this. Hindi ito naintindihan ng tao. Basta ang alam lang ng tao, maghanap buhay, kumita ng pera, okay na yun. I-enjoy niya yung kanyang kita. Mag-entrega siya sa pamilya. That's all. That's life. Walang panahon ng tao sa Diyos. Hindi ba sabi ng Biblia? He who seeketh his life shall lose it. But he who loseth his life for my sake shall find it. Siya na naghahanap ng kanyang buhay dito sa lupa, ang siyang mawawalan dito. Pero siya na nawawalan ng buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo, ang siyang makasusumpong ng tunay na buhay. So walang iniisip ang tao. Kung di material na bagay, paano siya iigi sa mundo na ito? He doesn't care kung saan pupunta ang kanyang kaluluwa. Kaya nga, galit ang Diyos sa tao, pero mahal niya ang tao. Galit ang Diyos sa gawa ng tao. Galit ang Diyos sa kasalanan. Pero mahal niya ang makasalanan. Kaya siya ang nag-isip. Isipin mo yan. Siya ang nag-isip sa kapakanan ng kaluluwa natin para mapahupa ang kanyang galit. Ibinigay niya si Jesus bilang pampalubag loob
para sa ating kasalanan. Namatay si Jesus para sa iyo, para sa akin. Tama ba? To be the propitiation for our sin. Kaya ang sabi niya dun sa huling-huling talata, Beloved, if God so loved us, kung tunay ngang minahal ka ng Diyos, kailangan nating magmahalan sa isa't isa. Amen? Do you love the brethren? Mahal mo ba ang kapatid mo? Mahal mo ba ang kapatid mo sa laman? Mahal mo ba ang tatay mo? Mahal mo ba ang kapatid sa simbahan? Mahal mo ba ang kaklase mo? Mahal mo ba ang kaaway mo? Because that is how we have to live as Christian. Kailangan nating mabuhay sa pag-ibig. Tama? Pastor, hindi nabanggit yung asawa. Mahal mo ba ang asawa mo? Yes, I love my wife. Amen? This is how we should live. This is the proof that we love God. This is the proof that we love, that His love is in us. This is the proof that we know God. We are living in love. Now, what kind of love does God possess? Anong uri ng pag-ibig meron ang Diyos? Naalala niyo yung Romans chapter 6:23? Alam niyo, paulit-ulit na sinasabi po ito sa Biblia. Ano ang sabi? For God commended His love towards us. Ang Diyos, ipinakita niya ang pag-ibig niya sa atin while we were yet sinners. Nang tayo ay makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Hindi po ito simpleng bagay. Hindi ito isang pangungusap lamang na dadaan sa tenga natin dito sa kaliwa, lalabas sa kanan. Sikapin natin ang mga talatang ito. Pumasok sa tenga natin, bumaba sa puso natin, at manatili na dyan. This is a very simple sentence, pero mabigat. Anong sabi? Anong uri ng pag-ibig meron ng Diyos? Sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo ay makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. You know who is Christ? Alam mo ba kung sino si Kristo na namatay sa iyo? Kasi sabi doon, Christ died for us. Do you know who is Christ? Na sinasabi dito ni Pablo, He is God. Hindi siya tao. Diyos siya. Na namatay sa iyo, hindi nung panahong mabuti ka. Kasi wala yung panahon na yon. Yung Diyos namatay sa atin nung tayo'y makasalanan. Nung tayo ay kabuhi-muhi. Nung tayo ay bulok sa harapan ng Panginoon. And yet the God who is in heaven, bumaba dito, iniwanan niya ang kanyang trono sa langit. Yung nag-iisang kayamanan sa langit, bumaba dito sa lupa. Yan ay si Jesus. At siya'y namatay para sa iyo. Christ died for us, the Apostle Paul said. That is what kind of love that God possess. Yang pag-ibig na yan ang meron ng Diyos sa atin. In verse number 10, doon po sa ating teksto, ang sabi doon, God loved us and sent His Son to be the propitiation for our sin. Now, gusto kong tignan natin
Ano itong propitiation? And I consulted some dictionaries here. The word propitiation in Greek is hilasmos. Hilasmos, which means to appease or to pacify. He sent His Son to pacify His anger or His wrath. He sent His Son to appease His wrath. Okay? Ibig sabihin sa Tagalog, ibinigay niya si Jesus. Galit na galit ang Diyos. Napupuot ang Diyos sa imo. Okay? Ipinadala niya si Jesus. He sent His Son to be a propitiation. Pampalubag loob. Nakuha? Pambayad sala. Yung kasalanan na hindi natin kayang bayaran. Ang Diyos ang nagbayad. That is propitiation means. Okay? Now, the lexical aid, ang sabi po ng lexicon. The word propitiation, ang sabi, it is a manner whereby sinners are made friends with God. This is the meaning of propitiation. Ito raw ay manner, ito raw ay isang gawi na kung saan ang makasalanan, okay, ay ginawang kaibigan ng Diyos. Tingnan ninyo. Sabi ng Bible, tayo ay makasalanan, tayo ay napupuot ang Diyos sa atin. Tama? Pero nagpadala ang Diyos ng propitiation. Para sa ganon, tayo nakaaway ng Panginoon ay maging kaibigan niya. Okay? Hilasmos refers to Christ as the one who propitiates. So, ibig sabihin ng hilasmos, refers to Christ. Siya ay tumutukoy kay Kristo na siyang, nag-propitiate. Siya yung propitiator. Okay? And offers Himself as a propitiation. Tama? So, ibig sabihin, He is both the sacrifice and the high priest sacrificing Himself, ang sabi ng lexicon. Now, ganito po yan. Pag sinabing propitiation, ito raw ay tumutukoy kay Kristo. Kasi doon sa Old Testament, ang gawi po doon, nagpapatay sila ng hayop. Para matapatan yung kasalanang ginawa nila, magpapatay sila ng hayop, magbibigay sila ng sacrifice. Hindi na natin i-detail yan. No, magbibigay sila ng sacrifice. At yung sinasacrifice na yan ay isang hayop na walang dungis. Isang hayop na walang kapintasan. Okay? So yun, papatayin nila yung hayop, patutuluin nila yung dugo. Ibig sabihin, yan ay isa sakripisyo nila para sa kanilang kasalanan. But, ang gumagawa po niyan ay yung high priest, yung punong saserdote. Okay, siyang gumagawa niyan. Pero, ang effectivity lamang niyan, what is effectivity sa Tagalog? Yung epekto dito. Okay, na mapatawad sila, 1 taon lang. Okay? After a year, maghahandog na naman uli ng hayop. No, pinaiksi ko na lang po. Paghahandog, after a year na naman, maghahandog na naman uli. Okay? At yung naghahandog na yan, napapalitan. Kasi, yung high priest na yon namamatay. Nakukuha? Kasi tao yun eh. Okay? Pero dito, nung ginanap ni Kristo,
Yung tungkulin na yon, siya yung gumanap. Sa atin ngayon, na mga makasalanan, okay, siya yung, nag-i-initiate nito, siya yung kumakatawang high priest. Siya yung maghahandog. At ang inihahandog niya ay hindi hayop. Siya yung naghahandog. Noon, ang naghahandog, yung high priest. At ang inihahandog, tupang walang sala. Ay, tupang walang kapintasan. Hayop na walang kapintasan. Sa panahon ng Panginoong Jesus, okay, siya yung naghahandog, kumakatawang high priest. Tama? Ano ang kanyang inihahandog? Inihahandog niya ang kanyang sarili bilang sakripisyo. Naiintindihan ba? So, dalawa ang kinakatawan ng Panginoon. He is the propitiator and He is also what? The sacrifice. Nakuha? Both. Dala-dala niya yan. Siya yung sakripisyo, siya yung propitiator, high priest na gumaganap nito. Noon, walang salang hayop. Okay? Sa atin ngayon, walang sala na na Panginoong Hesukristo. Why? Kasi siya ay Diyos na nagsakripisyo para sa atin. Tapos binabaliwala natin ang katatayuan natin sa Panginoon. Tapos, konting, nakita mo lang na may konting diferensya, nagalit ka na agad. Amen? Naintindihan ba natin ito? Konting kibot lang, sumiklab na agad yung nakukuha? Tandaan natin, we are all guilty of sin. And the penalty of eternal separation from God. Pero ang sabi ng talata, ibinigay niya si Jesus sa atin bilang pampalubag loob. Siya ang kordero ng Diyos na walang kapintasan na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Na sa kabila ng ating pagiging makasalanan o pagkamakasalanan, binayaran niya ang lahat ng ito. Namatay siya doon sa krus. Kahit na ini-ignore natin siya, kahit na nilalabag o dinidisobey natin siya, kahit na pinagdududahan natin siya madalas, kahit na nire-reject natin madalas, kahit na nagre-rebelde tayo madalas, kahit na itinatanggi natin madalas, but really, He gave His life for us on the cross. Tama? Still, Christ died on the cross para bayaran ang kasalanan natin. And this is the kind of love that God possesses. What is this love? The unconditional love. Pag-ibig na walang, ang tawag dyan? Walang tinitignang kapalit. Amen? Alam niyo, napakahirap sa mga tao po ngayon natanggapin ang ganitong uri ng pag-ibig. Napakahirap. Unconditional love. Yung iibigin mo, kahit sino pa siya, maiibig mo siya. Napakahirap. Hindi ba? Bakit? Kasi ang paniniwala ng tao ngayon, pagdating sa pag-ibig ay twisted. Okay, mali ang pag-unawa ng tao pagdating sa tunay na pag-ibig. At mapapansin natin
sa panahon natin ngayon kung papaano ine-educate ng mundo na ito ang mga tao patungkol sa pag-ibig. We can see how the world educate people. Okay? Pagdating po sa uri ng pag-ibig. Kung minsan makikita mo yung mga actors, mga actresses na yan, okay, gumagawa sila ng mga pelikula, di ba? Daming pelikula ngayon tungkol sa pag-ibig. Pero kung uuriin mo ang kanilang buhay, ang buhay nila nahahayag na hindi talaga nila kilala ang tunay na pag-ibig. Mahusay lang silang mag-portray ng love story. Pero sa ilalim ng buhay nila, naghahayag na hindi nila talaga kilala ang tunay na pag-ibig. Okay? And sad to say, people no longer know the difference between love and lust. Uulitin ko. Nakakalungkot. Dahil sa mga ganitong pagtuturo ng mundo, hindi na nalalaman ng tao ang kaibahan ng pag-ibig at lust. Okay? Sa Tagalog, I'm sorry for the word, kalibugan. Hindi na naiintindihan ng tao yan. Okay, love and lust. Kaya nga, marami ang pumapasok sa pag-aasawa not because of love, but because of lust. Are you with me? At yan ang makikita natin. Marami ang pumapasok sa pagpapamilya, hindi dahil sa pag-ibig, kung hindi dahil sa lust of the flesh. What is the problem? They knew nothing about love. And the Bible says, God is love. Tama? So, ang tunay na pag-ibig ay walang tinitignang kapalit. Are you with me? Sapagkat ganyan tayo inibig ng Panginoon. The proof that we truly know Christ is that we practice this same kind of love. Christ loved us. We must live a life of love. Are you there? Mamuhay tayo sa pag-ibig. Amen? What is the proof that you love God? We love the brethren. We love each other. We love people. Ama? Not because they are loving. We love them because of the love that we have from God. Yung pag-ibig na meron tayo na galing sa Diyos. Tama ba? The proof of loving God is that we love as He loved us. Mabigat, hindi ba? Sinasabi mo, mahal mo ang Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa, kagaya ng pagmamahal sa iyo ng Panginoon. Now, let us go to our second point. The first is the proof. The second is the perfection of loving God. When I say perfection, the completeness. Yung pinaka rurok nito. O yung pinaka-kompletohan nito. What is the perfection of loving God? Number one, perfect love is a fearless love.
Okay? Ang ganap na pag-ibig ay walang takot na pag-ibig. Let us go to verse 17 and 18. Ang sabi dito, herein is our love made perfect. Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment. That we may have boldness in the day of judgment, because as He is, sapagkat katulad niya, sabi ron, because as He is, so we in this world, sapagkat katulad niya, ganun din naman tayo dapat sa mundo na ito. Naiintindihan ba yan? No, katulad niya, nung si Kristo ay nasa mundo na ito, yun ang ibig sabihin, so we, ganun din naman tayo sa mundo na ito. So we have a pattern. Tama, meron tayong tinutularang buhay. Kaya sabi ng verse 17, herein is our love made perfect. Ganito nagiging ganap ang pag-ibig natin. Ano yun? Yung pamantayan ng buhay na meron si Kristo nung siya ay nandito. So we in this world. Ganon din naman tayo sa mundo na ito. Paano ba namuhay si Kristo? Nung nasa mundo na ito, nabuhay siya sa pag-ibig. Tama? Yan ang kanyang buhay. Inuupo siya ng mga Pariseo, ng mga hypocrite, lahat pinagdaanan niya na, and yet, He died for them. Okay? Willing niyang suungin ang lahat, willing siyang matulog sa bato, willing siyang alipustahin ng tao, because of love. Tama? Dinuraan siya, hinampas siya ng latigo, nagkaluray-luray ang kanyang katawan, yet He said nothing. Because of love. Kinoronahan siya ng tinik, pinagsugalan yung kanyang damit, ipinako yung kanyang kamay, ipinako yung kanyang paa, binutas yung kanyang tagiliran. And yet He said, Father, forgive them, for they know not what they are doing. Patawarin mo sila, Panginoon. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nabuhay siya sa pag-ibig. Bakit niya nasabi yun? Because of love. Kaya sabi nung talata sa verse 17, herein is love made perfect, that we may have boldness unto the day of judgment, because as He is, so are we in this world. Verse 18, there is no fear in love. Walang takot sa pag-ibig. But perfect love casteth all fear, because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. Anong takot ang sinasabi rito? Yung takot sa pagharap ng paghuhukom. Because John mentioned in verse 17 that there is a coming judgment. Kaya sabi ko nga kanina, perfect love is fearless love. Tama? Ang ganap na pag-ibig, hindi ka natatakot na humarap sa Panginoon. Why? Because we know we live a life of love as Christ lived His life on earth. Are you with me? Hindi ka natatakot humarap sa araw ng paghuhukom. Why? Kasi alam mo,
na ipinamuhay mo ang buhay na katulad ng pagmumuhay ni Kristo nung nandito siya sa lupa, ganun din tayo. Nabuhay tayo sa pag-ibig. Are you with me? In verse 7c, he says, because as He is, so we are in this world. So fearless love, sabi ko nga kanina, perfect love is fearless to face the day of judgment. Wala kang agam-agam sa isip mo. Bakit? Kasi, pag-ibig ang naghahari sa'yo. Tama ba? Pagharap mo sa Panginoon, uuriin niya anong uri ng pag-ibig ang ipinraktis mo sa lupa. Panginoon, meron pang 3 na hindi ko napatawad eh. Yung 5 pa lang pinatawad ko. Di ba? Panginoon, hindi ko talaga mapatawad yun eh. Pasensya na kayo. Yan ba? Maharap tayo sa Panginoon eh. Uuriin niya anong klaseng pag-ibig meron tayo. Yung bang pag-ibig na katulad ni Kristo nung siya'y nandito sa lupa? Because sabi niya gano'n, as He is, so we are in this world. Tama ba? We know. Alam natin na ginampanan natin ang buhay pag-ibig. Kaya wala tayong takot. Are you with me? Ang sabi ng isang komento, if a child of God can only love when they have things their way, they do not know the things about true love. Sabi ron? If a child of God can only love when they have things their way, they do not know the things about true love. Kung ang isang anak daw ng Diyos ay iibig lamang sa pagmaayo o kaibig-ibig ang mga bagay, hindi niya talaga naiintindihan kung ano ang tunay na pag-ibig. Amen? So, pag ginampanan po natin yung buhay pag-ibig na katulad ng pag-ibig na ipinamuhay ni Kristo nung siya'y nandito sa lupa, wala tayong pag-agam-agam. Naku, baka ganito hindi. It is fearless love. No fear facing the Lord. Amen? Tandaan natin, meron pong pagsusukat ng pag-ibig natin. And one of the reasons we do not have fear standing before God in the judgment or in the day of judgment is that our love has been perfected. Pag sinabing ang ating pag-ibig ay ginanap o perfected, ibig sabihin, naging ganap. Ibig sabihin yan, alam natin na mahal tayo ng Diyos. Alam natin na mahal natin ang Panginoon. At alam natin na mahal o minahal natin ang ating kapwa. Amen? You know, fearless love is you know that God loves you, that you love God, and you love the brethren. Tama? Pangalawa, perfect love is Spirit-filled love. In verse 12, go back to verse number 12. Ang sabi rito, ito po'y nabanggit ko na rin kanina. Sabi ron, no man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and His love
is perfected in us. Walang sino man ang nakakita sa Diyos. Sabi ron, pero kung nagmamahalan tayo sa isa't isa, anong sabi ron? Nananahan ang Diyos sa atin at ang kanyang pag-ibig ay ginanap sa atin. In verse 13, hereby know we that we dwell in Him and He in us. Ganito natin nalalaman, sabi diyan, na tayo ay nananahan sa Kanya at Siya ay nananahan sa atin, sapagkat He hath given us what? Of His Spirit. Sapagkat, ibinigay niya sa atin ang kanyang Espiritu. So, ganito natin nalalaman na tayo ay nananahan sa Diyos at ang Diyos nananahan sa atin. Bakit? Sabi ko kanina, meron tayong Espiritu ng pag-ibig. Tama? Yun sabi ng talata. Okay, so perfect love is a Spirit-filled love. So, Spirit-filled love is understanding God love through us. Dapat naiintindihan natin yan. Ang pag-ibig na pinangungunahan ng banal na Espiritu ay nauunawaan natin na ang Diyos ay umiibig sa pamamagitan natin. When you show love to your brethren or to people, you are imparting God's love to them. Because, sabi ko nga, God loves through us. Okay? Umiibig ang Diyos sa pamamagitan natin. Paano iahayag ng Diyos ang pag-ibig niya dito sa kay Tonet? Sa pamamagitan ni Mabel. Nakukuha? Why? Because we have the Spirit of love in us. Tama ba? So, Spirit-filled love has the assurance. Pangalawa, Spirit-filled love is understanding. Naiintindihan natin. God loves through us. Kaya alam mo, pag naiintindihan mo yan na ang Diyos umiibig sa pamamagitan mo, wala kang kagalit. Tama? Paano yan, Pastor? Ganitong ginawa niyan Wala kang kagalit. Hindi, Pastor, wala kang kagalit. Because God loves through you. Naiintindihan? So, you must understand that a Spirit-filled love, meron kang Espiritu. At yan ang mag-uudyok sa iyong umibig ka. At naiintindihan mo yan. At kapag naiintindihan mo yan, wala kang kagalit. Bakit? Kasi alam mo na kapag umiibig ka, umiibig ang Diyos sa Kanya. Pag-ibig ng Diyos yun. Pangalawa, a Spirit-filled love has the assurance of God's presence dwelling in us. In verse 13, katiyakan na kung saan ang presensya ng Panginoon nananahan sa atin. Okay? Now, verse 13. Hereby we know that we dwell in Him, and He in us, because He hath given us His Spirit. Okay? Ano sabi ron? Ganito natin nalalaman na siya'y nananahan sa atin at tayo'y sa Kanya. Hindi ba presensya ng Diyos yan? Tignan ninyo yung verse 12. No man hath seen God at any time.
Okay? Meron na ba nakakita sa Diyos sa inyo? Wala pa. So, tama ito. Okay? Walang sino mang tao, tignan ninyo meron po akong pupuntusin dito. Walang sino mang tao ang nakakita sa Diyos. Sabi rin sa verse 12. If we love one another, God dwelleth in us. Obserbahan nyo ba yan? Ang Diyos hindi mo makita eh. Kasi walang sino mang tao makakakita sa Diyos. Pero, pag namumuhay ka sa pag-ibig, hindi mo lang makikita ang Panginoon. Titira pa siya sa iyo. Nakuha? Tama ba? No man hath seen God. But if we love one another, God dwelleth in us. Tama ba? Hindi mo nga nakita ang Diyos, pero mahal mo ang iyong kapwa, hindi mo na kailangang makita ang Diyos kasi nakatira siya sa iyo. Are you with me? Higit pa doon sa gusto mo makita. Bakit? Titiran ka niya. Kasi mahal mo ang kapatid mo. Kaya nga, isa sa maiiwanan ko ganito. So, churches today should not be filled with people who claim God dwells in them, but who are filled with hate and envy. Okay, dapat ang mga simbahan ngayon, dahil sa pamumuhay sa pag-ibig, dapat wala ka nang makikita sa simbahan ngayon na tampo-tampo, inggit-inggit. Tama? Kukunti na nga tayo, sabi ko nga, kukunti na nga tayo, inggit-inggit, tampo-tampo ka pa dyan. Tama? Mamuhay tayo sa pag-ibig. Panghuli, and this is very important, perfect love is a soul-burdened love. In verse 14, ang ganap na pag-ibig ay merong bigat pagdating sa kaluluwa. Are you with me? And we have seen and do testify. Ano sabi ni John? Nakita natin at inihahayag natin. Sabi ro, and do testify. Ano yun? Inihahayag. That the Father sent the Son to be the Savior of the world. Okay? Nakita natin at inihahayag natin na ang Ama, sinugo niya ang kanyang anak to be, ang sabi ron, the Savior of the world. Ano yung scope? It is the world. So, a perfect love is a soul-burdened love. Magkaroon tayo ng bigat sa kaluluwa. Hindi lamang yung puro sarili natin, iniisip natin. Tama ba? And do testify that the Father sent His Son. Ang sabi nung verse 14, to be the Savior of the world. Jesus Christ is the Savior of the world. Paano malalaman ng mga tao yan? Let us testify to them. Paano natin maite-testify? We must have a burden for soul. Magkaroon tayo ng pagmamahal sa kaluluwa ng tao. Magkaroon tayo ng bigat sa kaluluwa ng tao. Amen? Let us give all for the gospel and take nothing. Are you with me? Ibigay natin ang lahat para sa Ebanghelyo.
para marinig ng mga tao na yan na merong Jesus na tagapagligtas. Take nothing. Are you with me? Wala tayong inaasahang pakinabang in sharing the gospel. Just share the gospel plainly. Let us give all. Take nothing. Tama ba? Let us give all and take nothing for the salvation of the soul through the means of the gospel. Huwag tayong mag-asa ng may papakinabangin tayo. Merong kapalit pag ipinahayag natin ang Ebanghelyo. Let us just give all. Take nothing. Amen? For salvation of the lost soul through the means of the gospel. Let us tell the whole world that Jesus Christ is the Savior. Let us die and be forgotten for the sake of the gospel. Dito na tayo mamatay sa Ebanghelyo. Because this is our life. Bahala Diyos sa atin. Work. And God will prosper you. But do not forget that there is a gospel that worth dying for. Amen? Let us share the gospel. Let us die for the gospel. Be forgotten. Huwag nating isipin para makilala tayo. Tumanyag tayo. Just share the gospel plainly to reach those souls for Christ. Take nothing. Be forgotten. Hindi natin iniisip dito na makilala tayo. Baptist Church dito sa Kanlubang. No! Let us die for the gospel. Amen? Huwag nating asahang makikilala tayo. Ang asahan natin, makikilala si Jesus bilang tagapagligtas. Brethren, my question is, do you love God? Love the brethren. Live a life of love. Amen? Have a burden for the soul. Share the gospel. Let the whole world know that Jesus is the Savior of the world. Shall we all stand up, please? Tayong lahat ay yuyuko. Mananalangin tayo saglit. Ama namin, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat, Panginoon, sa inyong mga salita na nagbigay sa amin ng hamon, nagbigay sa amin ng kalinawan, ng tunay na pagmamahal sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa banal na Espiritu na siyang nanguna po sa aming lahat. O Mang Diyos, uriin ninyo ang pag-ibig na meron kami sa aming kapatid, sa aming kapwa. Maring nakita ninyo, Panginoon, na hindi ito ganap. Merong kulang sa lahat sa amin. Walang makapag-aangking nagampanan namin ang buhay pag-ibig. Subalit ngayong umaga, nakita namin, Panginoon,
na ito ang iniwanan ninyong pag-ibig sa amin. Kung kaya nga, kung paano kayo namuhay sa daigdig na ito, ganun ding pag-ibig ang dapat naming ipamuhay. Amang Diyos, ihanda po ninyo ang aming puso, o Amang Banal, sa espiritu ng pakikipagkasundo sa aming kapwa. Ano man po ito, tulungan ninyo kami na maibigay namin itong lahat sa inyo at kayo ang gumawa, Panginoon, ng pakikipagkasundo sa bawat tao na meron kaming kaalitan, bawat tao na meron kaming tampo, na bawat tao na hindi kaibig-ibig, subalit sinabi ninyo, dapat namin silang ibigin. Ama, handa po kaming ipamuhay ang pag-ibig na ito. Handa kaming mamuhay sa pag-ibig, Ama naming Diyos, sang-ayon sa sinasabi ng salita ninyo. Kapatid, yan ba ang pag-ibig na nais mong ipamuhay? Can you please come forward? At makipag-deal ka sa Panginoon, Lord, I want to live in love. Gusto kong mamuhay sa pag-ibig. Gusto kong ipamuhay ang pag-ibig na inilagay ninyo sa puso ko. Panginoon, handa po akong makipagkasundo sa kanino man. Ikaw ang nakababatid, Amang Diyos. Gumawa po kayo, Panginoon, ng himala. Hindi po ito matanggap ng tao at hindi namin ito kayang gawin. Subalit ikaw na siyang umibig sa amin, ang siyang pamantayan ng pag-ibig na ito na dapat sa aming kapwa. Muli, Panginoon, linisin ninyo kami. Maraming salamat, Ama naming Diyos. Pagpalain ninyo, Ama, ang aming mga puso, ang aming mga desisyong ito na ginawa, at tulungan kaming lahat na masumpungan namin ang dalawang bahagi ng inyong pagpapala. Salamat po. Kung meron man po kaming kasama ngayong umaga rito, na hindi ang Panginoong Hesukristo ang kanyang tagapagligtas, hayaan ninyo na tanggapin niya si Jesus sa pananampalataya bilang Diyos at kanyang tagapagligtas. At sabihin niya, Panginoon, ako'y isang makasalanan. Inaamin ko at pinagsisisihan ko ang lahat ng kasalanang aking nagawa. At ngayong umaga, tinatanggap ko si Jesus bilang aking tagapagligtas. Salamat po, Panginoon. O Amang Diyos, salamat sa kapahayagan ng inyong salita ngayong umaga. Patuloy, Ama, hinihiling namin na pagbungahin po ninyo ito sa aming mga buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo.